Ang bagong batas na nilagdaan ng Pangulo ay simula ng isang napakahalagang pagbabago para sa ating mga nakatatanda. Marahil ang unang katanungan sa inyong isipan ay, sino ba talaga ang makakatanggap nito? Hayaan ninyo akong linawin ito ng detalyado. Ang Universal Social Pension ay isang programa para sa lahat ng Pilipinong mamamayan na may edad 60 taon pataas. Tama ang inyong narinig, 60 taon pataas. Hindi na ito limitado lamang sa ilang sektor gaya ng mga nakaraang panukala. Isa itong malaking hakbang mula sa dati nating social pension program na noon ay para lamang sa mga indigent senior citizens o yaong mga walang kakayahang pinansyal. Sa ilalim ng bagong batas na ito, lahat ng senior citizens ay kwalipikado, anuman ang kanilang socio-economic status. Gayunman may ilang mahahalagang kondisyon na dapat tandaan. Una, kailangan kang permanenteng residente ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung ikaw ay naninirahan na sa ibang bansa at paminsan-minsan lamang bumibisita rito, hindi ka maituturing na kwalipikado. Pangalawa, dapat ay rehistrado ka sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, ng inyong lokalidad at mayroong valid senior citizen ID. Kaya kung wala ka pang ID, ngayon na ang tamang panahon upang kumuha nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakahihintay, ang schedule ng pamamahagi ayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang pagpapatupad ng programang ito ay isasagawa sa 3 yugto, phases. Sa unang yugto na magsisimula ngayong taon, bibigyang prioridad ang mga senior citizens na edad 80 pataas, pati na rin ang mga may malubhang karamdaman o kapansanan. Sa ikalawang yugto na magsisimula sa mga susunod na buwan, isasama na ang mga may edad 70 hanggang 79. At sa ikatlong yugto na magsisimula rin ngayong taon, ay isasama na ang mga may edad 60 hanggang 69. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano kung kasalukuyan akong tumatanggap ng ibang pensyon tulad ng SSS o GSIS? Magandang tanong iyan. Ayon sa bagong batas, maaari ka pa ring makatanggap ng Universal Social Pension kahit na may natatanggap ka ng benepisyo mula sa SSS, GSIS o iba pang pension systems. Ang ibig sabihin nito ay dagdag pa ang Universal Social Pension sa anumang pensyon na natatanggap mo na. Gayunman, may ceiling amount na itinakda. Kung ang kabuuang kita mo mula sa lahat ng sources ay lumampas sa itinakdang halaga, bawat buwan, maaaring magkaroon ng adjustment sa matatanggap mong halaga. Nakaka-excite isipin kung gaano kalaking tulong ito para sa ating mga nakatatanda. Halimbawa, si Lola Meding mula sa aming barangay na 77 taong gulang na at matagal nang umaasa lamang sa maliit niyang tindahan. Nang marinig niya ang tungkol sa Universal Social Pension, halos maiyak siya sa tuwa. Sabi niya, "Anak, salamat at hindi na ako magiging pabigat sa mga anak ko. Makakabili na ako ng sariling gamot at paminsan-minsan ay may pang-ikot din ako sa mga apo ko." Nakakataba ng puso ang ganitong mga kwento at ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalagang ipakalat natin ang balitang ito sa lahat ng senior citizens na kilala natin. Ngayon, balikan natin ang mga pagbabago mula sa dating social pension program. Isa, saklaw. Dati 500 piso lamang kada buwan at para lang sa mga indigent senior citizens. Ngayon, para na ito sa lahat ng senior citizens na may edad 60 pataas. Ikalawang kwalifikasyon, noon, kailangan mong patunayan na wala kang trabaho, kita o suportang natatanggap mula sa pamilya. Sa bagong programa, hindi na ito kailangan. Kwalipikado ka pa rin kahit may negosyo, trabaho o suporta mula sa pamilya. Ibang pensyon, dati, kung may SSS o GSIS ka na, hindi ka na pwedeng tumanggap ng social pension. Ngayon, maaari ka pa ring makatanggap ng Universal Social Pension basta't hindi lalampas sa itinakdang ceiling. Apat, budget, dati, limitado ang pondo kaya hindi lahat ng kwalipikado ay natutulungan. Ngayon, may dedicated funding na galing sa national budget upang masiguro na lahat ng kwalipikadong senior citizens ay mabibigyan. Marami ring nagtanong kung mababawasan ba ang iba pang benepisyo ng senior citizens tulad ng 20% discount at VAT exemption. Huwag kayong mag-alala,
Ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag sa mga umiiral na benepisyo. Patuloy pa rin ang inyong mga 20% discount sa mga restaurant, gamot, groceries at iba pa. Patuloy din ang inyong VAT exemption, pati na rin ang mga benepisyo mula sa 4 na P at iba pang social assistance programs kung kayo ay kwalipikado. Ngayon, tungkol naman sa pondo, saan nga ba ito kukunin? Ayon sa Department of Finance, ang pondo para sa Universal Social Pension ay manggagaling sa kombinasyon ng General Appropriations Act, sin tax, buwis sa alak at sigarilyo, bahagi ng PAGCOR revenues at Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Ang maganda pa rito, may sustainability plan upang masiguro na magpapatuloy ang programa taon-taon at hindi lamang isang beses na implementasyon. Mahalaga ring banggitin na ang programa ay may monitoring at evaluation component upang masiguro na ang pondo ay napupunta sa tamang mga tao at walang corruption o anomalya. Regular na magkakaroon ng surveys at feedback mechanisms para malaman kung gaano kaepektibo ang programa at kung may mga dapat pang baguhin. Para naman sa mga senior citizens na nag-aalala tungkol sa mga requirements, nais naming ipaalam na pinagsisikapan ng pamahalaan na gawing simple at madali ang proseso. Kung ikaw ay may senior citizen ID, birth certificate, at proof of residence, sapat na iyon upang makapag-apply. Hindi na kailangan ng mga komplikadong papeles o mahahabang certification. At para sa mga wala pang birth certificate o hirap kumuha ng dokumento dahil sa edad o kalagayan, may special procedures upang matulungan kayo ng lokal na OSCA office. Kaya mga lolo at lola, ngayon na ang tamang panahon upang magparehistro at i-update ang inyong impormasyon. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas maginhawang buhay para sa ating mga senior citizens. Isang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan at pagpapakita ng malasakit ng pamilya noon